Nanawagan ang Manibela na magbitiw na sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin. Ito ang kanilang sigaw sa unang araw ng transport strike. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, alas 10:30 na ng gabi, hirap pa rin bang makasakay ang mga kababayan natin sa oras na ito? Mayan, bahagya pa nga ring naramdaman yung epekto ng tigil pasada ngayong gabi dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bagamat may umiiral na transport strike, may ilang mga jeepney drivers na piniling pumasada. Kaya meron pa ring nasakyan yung ating mga commuter pauwi ng kanilang mga bahay. Dagdag mo pa yung mayat-mayang dating ng mga libreng sakay. Ramdam pa rin ang epekto ng tigil pasada ng mga pampasaherong jeep sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong gabi. May mga dumadaan namang mga jeep at bus, pero puno na ang mga ito pagdating sa bandang Philcoa. Kaya naman di maiwasang kumapal ang mga commuter na nag-aabang ng masasakyan. Ang ilan, halos habulin na ang mga jeep, baka sakay lang pauwi. Ang empleyadong si Carmela, 10 minuto nang nag-aantay ng masasakyang jeep pauwi ng San Mateo, Rizal. Actually, may nakaabang na po ng mga jeep eh. Tsaka walang masyadong kalaban, pero ngayon parang daming tao. Nakasakay lang si Carmela nang maswerteng may napadaang kakalabas lang na jeep. Ayon sa ilang jeepney driver, nagtigil pasada rin sila kaninang umaga. Pero kailangan pa rin daw kumita kaya sumaglit ng biyahe ngayong gabi. Wala akong pangbigas eh. Papakain ko ng pamilya, para sa pamilya. Kanina, nagkaroon ng noise barrage ang mga commuter, TNVS drivers at motorcycle taxi riders sa Quezon City. Panawagan nila, i-rollback sa 55 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo o ibalik ang dating presuhan ng merkado ng langis bago pa man pumutok ang giyera sa Middle East. May reaksyon din sila sa pahayag ng Malacanang na hindi pa alam kung kailan gagamitin ang emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax o yung buwi sa petrolyo. Parang ayaw naman ipatupad ng Malacanang, parang naglalagari tayo sa ilalim ng dagat. Ang hirap noon. Yung parang ibibigay, parang hindi. Sa Maynila, nanawagan naman ang mga tsuper na bumaba sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Parang mas pinakikinggan daw ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis kaysa sa mga tsuper. Hindi po nakakabuhay, nakakamatay po. Dinepensahan naman ng Malacanang ang kalihim. Kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Si Mang Merlito, garahe muna ang 5 jeep. Hindi na raw kasi kayang buuin ng kanyang mga driver ang pang-boundary. Kung magkano lang naiabot ng driver ko, 500, 600, ganun eh. Yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Ang tsuper namang si Arnel, uuwi na lang daw ng Leyte para makapiling ang misis at 5 anak. Wala lang nang alam mo pa na lang. Dududa na kung anong ginagawa dito. Ibaba! 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 Presyo ng langis! Mayan, ayon dun sa grupong Manibela, naging matagumpay yung kanilang transport strike ngayong araw. Kaya naman itutuloy nila itong tigil pasada bukas. Ayon sa leader ng grupo, magsasagawa ng pagtitipon at maikling programa sila dyan bukas sa bahagi ng Welcome Rotonda na susundan naman ng kanilang pagmarcha papunta ng Mendiola. Balik sa'yo. Alright, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.